Marahil marami sa atin ang naghahangad ng magandang buhay. Sino ba naman ang ayaw magkaroon ng magandang kinabukasan, magandang sasakyan at matinong matitirhan? Dito, sa Barangay Palihan ng Bayan ng Hermosa, Bataan, aming natagpuan ang magkapatid na sina Justin at Junior na pawang 10 at 7 taong gulang. So ngayong araw, kasama namin yung magkapatid na si Junior at saka si Jasper. Ngayon sasamahan nila kami papunta kung saan sila naninirahan. At hindi namin sukat akalain na dito pala yung tinutulayan nila. So tara, samahan nyo kami kung saan sila nanunuluyan. Tara, Ben. So ngayong araw, nandito tayo sa ilalim ng tulay kung saan nanunuluyan yung magkapatid na si Junior at saka si Jasper. Ngayon kakausapin natin yung kanilang mga magulang. Labing-dalawang taon nang naninirahan sa lugar na ito ang pamilyang Patindaw, kasama ang pangamba sa panganib na maaari nilang maranasan sa panunuluyan sa kanilang tagpi-tagping tahanan. Ngunit nagpapasalamat pa rin sila dahil meron silang natutuluyan kaysa pakalat-kalat sa lansangan. Bali dito na, sa kwarto na to, ilang pamilya po or ilang tao po yung kasya? Ay, magkakapatid po. Diyan po sa labas. Bali na, saan naman po yung inyong nagiging para pinaka-kitchen, yung lutuan po? Ito na yung kusina ni nanay. Ayan, nakikita naman natin. Nandito na yung banggarihan, yung mga plato, tubig, at saka yung pinaglulutuan nila. Ito naman po yung nagsisilbing sala set ng pamilya Patindaw. Tapos ay may napansin lamang po kami. Meron po mga tawag niyan, galon ng tubig. Saan niyo po nakukuha ang galon ng tubig? Eh, wala naman Galing po yan source. nakuha sa pangangalakal, naipon, pinagigiba namin doon sa kapitbahay. Umakakit pa po kayo. Hindi po ba mahirap na bit-bit yung mga galon? Mahirap din. Mahirap din. Kasi binubuo. Opo. Wala namang sasakyan. Buhatin talaga. Sino po ang mga nag-gift din? Isa na ako binubuhat ko tapos yung anak ko lalaki. Napakalakas niyo pa po na ayan, mantakin nyo yung galon ng tubig. Na kung yung iba, itinatawag lang sa pamilihang bayan na magpapadeliver ng tubig, dito kila nanay hindi. Ang tubig nila, iniigib pa. Mula dito sa ilalim ng tulay sa layak, mag-iigib pa sila, aakyat sila ng tulay, then pupunta pa dun sa kabilang dulong parte ng tulay para makakuha lang ng malinis na tubig. Tapos nakita namin, Nay, may mga gadget po ba kayo? Like cellphone po, ganun? Or, wala po, Nay. Wala po, wala rin pong source ng ilaw po o kuryente dito sa baba. Yan po yung solar na pinipinag. Solar. Nakasalukuyang nakabilad sa sikat ng araw. Ang purpose po noon is para makapag-ipon ng enerhiya galing mula sa init ng araw. Para yun yung magagamit ng pamilya na magsisilbing liwanag dito sa ilalim. Tapos naitanong ko lang, sa kapal ng talahiban at malapit sa may katubigan, wala po bang nagagawing ahas na mapanganib? May napapatay po. Hindi po ba kayo Kaya na siyang nangangamba kami, na pinapatay na. meron po? Kaya hindi rin po maalis na may pangamba na matok lang ko, na huwag naman po sana, huwag naman po sana Wala, pag naglalakad dyan ng gabi, ilaw pa talaga. May papagan. Opo. Tuklaw talaga yung agos. Makinig. Tapos, Nay, saan po yung pinaka CR nyo dito? Sa baba? Napunta pa po dun sa malayo. Sa doon pa po sa damuhan. Ayun. So, dito natin makikita na ang sitwasyon ni nanay, wala pong permanenteng CR.
So kung makikita nyo or magagawi kayo dito sa bandang to, sa may talaniban at sa may mga puno ng mga kahoy, ayan na yung nagiging silbing CR ng pamilya. Sa pangangalakal, kinukuha ng pamilya ang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit sa mahal na mga bilihin, hindi ito magiging sapat upang makakain sila ng 3 beses sa araw-araw. Magkano po yung nauuwi natin kita sa pang-araw-araw? Pero dito, may 200, 300. Ayun na po yung maximum po kahit Pero sa ngayon, sir, wala siyang permis na pagkakita na lang. Paparking siya ngayon sa dyan. Wala siyang pangalan ko, kaya hindi mo na siya nakakita. Ano po ba ang ginagamit sa pangangalakal? Yung postcard, ay nasira na po yung postcard. Danas kasi. Ilan po silang magkakapatid na sila? Ano po na lang dito sa akin. Apat na lang po yung nasa sa inyo po. Pero ilan po sila magkakapatid? Then sa kanila po magkakapatid na, ilan po din yung nag-aaral? Bakit na pala? Nagka kayo yung kinder, dito kasi na-drop, then ayaw niya na mag-aaral. Ayaw niya na po. Para absent. Nabigla kami nang malaman namin ng 3 magkakapatid na sina Maria, 12 taong gulang, Junior, 10 taong gulang, ay pawang nasa unang baitan, habang si Justin ay 7 taong gulang, ay nasa kinder pa lamang. Masakit isipin na ang sitwasyon ng pamilya ni Junior ang dahilan kaya ito nag-drop sa pag-aaral. Wala itong sapat na motibasyon dahil para sa kanya mas mahalaga o mas gugustuhin niyang makatulong sa pamilya kaysa pumasok sa eskwela. Bakit minsan hindi ka pumapasok sa school? Ano yung dahilan? Ha? Nangangalakal. Saan, pag nangangalakal ka, saan ka napupunta? Saan ka nagagawin? Diyan po sa Tinalitin yung snipers. Sa Dalalupian at saka sa Palasig, ang layo naman. Hindi ka ba nahihirapan? Ano po yung papa ko? Nakakasama sa papa. Pag-ibigay mo, gusto mo ba pang-trabaho na lang o pang-aral na lang? Mas trabaho na lang. Bakit naman? Ang bata mo pa. Bakit bakit mas pinili mo yung trabaho na lang kaysa Para mag-aral? po sa kasama. Para may kasama si papa. Para makatulong kami sa pamilya. Para makatulong. Gusto mong maging paglaki mo, Junior? Gusto mong maging gwardiya? Gusto mong maging gwardiya? Dapat parang makatulong sa pamilya. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na makapag-aral, tutuloy-tuloy mo pa rin ba yung pag-aaral? Kapag may financial kayo sa pag-aaral, gusto mo ba tuloy-tuloy ang pag-aaral? Kung hindi pangangalakal, pag-akyat sa jeep upang humingi ng konting tulong ang ginagawa ng magkapatid. Kabaligtaran naman ni Junior, ginawa namang inspirasyon ng batang si Maria ang kanilang sitwasyon upang magpatuloy sa pag-aaral. Ano grade? Grade 1. Paano ka pumapasok? Naglalakad. Papasok ka sa araw-araw? Hindi ka nag-a-absent? Nag-a-absent yung pag-isa. Mabuti naman. Ano ba yung pangalan mo? Thank you so much. Bakit gusto mo maging teacher? Sa tingin mo, pag naging teacher ka, magiging mabuti ka ba may inspiration para sa mga bata? Sa tingin mo, yung nararanasan mong buhay ngayon is nakakatulong ka to sa'yo para magpatuloy sa pag-aaral?
Dito makikita natin ang magkaibang perspektibo ng magkakapatid na kung ating iisipin, isa lang ang kanilang hangarin, ang makatulong sa kanilang pamilya. Nang araw na ito, hindi pumasok ang magkakapatid. Inaya namin silang pumunta sa kanilang paaralan, ngunit tumanggi sila. Dito sa Layak Integrated School, nag-aaral ang magkakapatid at nakausap namin ang kanilang guro. Si Patel daw, student ko lang sa last year. Ganyan din yung problema ko sa kanya. 2 beses lang pumasok. Yung hindi na siya pumasok. May idea po ba kayo, ma'am, kung ano po yung pamumuno? Ma'am, nanonood po na kami ng TV na ma'am. Or yung Nasabi naman na wala talaga sila. Pwede naman sa wala daw po sila. Sa instances po ng bata, mga ilang weeks lang po or ilang days lang po siya ako pumasok sa school. Actually, napilit ko lang pumasok. O tapos wala na naman, diretso na naman hindi pumasok. try niyo po ibang Oo. Kinausap ko ni parent niya. Opo kasi sa ano naman sa Hindi naman pwede mo kakausapin. Unang-una yung parent talaga yung kakausapin. Ano yung reason? Bakit di pumapasok yung bata? Yung mga factor bakit hindi pumapasok yung bata? Tatanong mo sa mga parent. Ako willing naman kasi ako nagbibigay sa kanila ng baon. Basta pumasok lang talaga yung bata. Di pa rin pumapasok. Di ko alam kung bakit. Hindi ko naman sila pinapagalitan dito. Basta pumasok lang sila, pumasok. Then until now, ma'am, hindi po pa rin po siya. Alaala mo talaga. Hindi ko na rin siya in-enroll kasi third grading na. Third grading na kami. 10 days lang kasi absent para pinag-enroll. isang guru po, ano po yung nararamdaman? Siyempre, hindi ako natutuwa. Hindi ako natutuwa kasi gusto ko, lalo grade 1, yung focus natin is reading talaga. Memory mo. Parang nalulungkot ako, imbis na, siyempre gusto ko sila lahat pumasa. Ayaw ko nang umuulit yung mga yun. Ano nila ako nalulungkot din. Sayang yung pag-aaral din. Nung pumapasok po si Junior, nung naabutan niyo po lang pumapasok, ano po yung mga gawin niya or ginagawa niya po sa attentive po ba siya? Nag-aano naman siya, gumagawa naman siya dito. Kaya lang, isang beses lang siyang gumawa. Ano yung ginawa sa akin? Umuwi siya ng alanganin, hindi ko alam. Umuwi siya kapag gusto niya. Yun ang problema niya is ignorant talaga siya. Tapos, ayun nga, ang bata kasi ganito, meron ng isang bata na ayaw daw pumasok kasi hindi nakakabasa. Ang ginawa ko, pinatulungan pa rin siya sa nanay. Tinumutukan ko din siya. O ayun, dating nagngangawa dyan, pumapasok na kasi nga yung bata, pag ayaw pumasok kasi hindi na alam yung ginagawa ko sa school. Ngayon, nung nalaman niya yung tamang pagbasa, gusto na niya pumasok. Naiingaryo po. Oo, naiingaryo yung bata. Oo, ang kailangan kasi dyan, the guidance of the parents. Pag hindi ka masyadong mag-agay sa bahay, kung parang ala ka rin motivation bilang ito, dahil ginagin din ng mga parents. Hindi ko naman nilalahat na eh. Meron talagang ganyan parents. Malaking factor po. Oo, malaking factor yung parents. Kahit po na. Oo, kaya talaga. Bilang guro, ma'am, ano po yung possible na pwede niyo po panipayo sa amin at sa mga kapwa na estudyante na inuubog niyo pa lang po para marating yung mga magandang pinabukasan na gusto po nilang Okay. Sa unang-una na sa inyo na muna siguro. Kung kayo magiging guruman balang araw, unang-una na magiging flexible kayo. Unang-una flexible. Bakit flexible? Huwag kayong magre-reklamo na ganito, ganyan. Lalo na pag sinabi ako, hindi ko kayo malalo. Oo, unang kayo na po. Kasi bata yan, kaya nga para silang papil na walang laman, kayo yung magbibigay ng kaalaman sa kanila. Huwag kayong magre-reklamo na ganito, ganyan. Lahat, pangalawa, pagpapasensya. Pasensya yun. Pangalawa, kailangan yung gawin as a teacher. Kailangan yung pagpasensyahan yung bata, pag walang baon, pag walang yung gantong ugali niya. Iba-iba yung mga ugali ng bata, pagpasensyahan nila. Mahalin nyo sila bilang mga anak. Mamahalin din nila kayo. Ano yung pinapakita nyo sa kanila, mamahalin din
yung ibabalik nila sa atin. At sa mga estudyante naman, sana unahin muna nila yung pag-aaral talaga kasi napaka-importante ng pag-aaral. Hanggang sa pagtanda, madadala mo. Kumbaga, yan yung pinaka-pressure natin, yung pag-aaral. Kaya hindi ka maaapi, yung lugar kapag ito yung nakapagtapos. Kung walang-wala ka man, kung walang-wala ka man, public is libre. Libre na mag-aaral ka lang. Pumasok. Nakita po natin na hindi po biro yung nararanasan nila araw-araw na kulang yung kinikita ng kanilang magulang para sa araw-araw nilang pangangailangan. At thankful lang po ako, na-realize ko po na ang swerte ko dahil meron kaming sariling tahanan. Hindi namin kailangan lumipat-lipat ng kung saan-saan dahil meron kaming sariling tahanan at nakakapag-aral kami ng maayos, nakakakain ng 3 beses sa araw-araw at meron kaming kakayahan na sumakay sa jeep para pumunta sa paaralan. Hindi tulad nila na nilalakad yung papunta ng school kahit sobrang init. Na-realize ko lang sa documentary ito na napakaswerte natin sa kung anong meron tayo. Huwag tayong magre-reklamo na hindi masunod yung gusto natin kasi yung iba, simpleng pangangailangan lang nila ay hindi pa nila makuha o makamit. Maging kontento sa kung anong kaya ng magulang at ayun, swerte tayo na nakakakain tayo ng 3 beses sa isang araw na hindi natin iniisip or hindi tayo nag-aalala kung makakakain na tayo. Kasi yung katulad ng kila Junior, hindi sila iniisip pa nila kung sa isang araw ay makakakain ba sila ng 3 beses. Ako naman, ang na-realize ko ay sobrang swerte ko pala sa buhay ko kasi kagaya nga nila, nakatira sila sa ilalim ng tulay. Ako, may sarili akong bahay, may sarili kaming konkretong bahay kung saan natutulog kami ng may malambot na kama and hindi katulad nga nila na natutulog sila sa gabi na nakakarinig ng maingay na sasakyan. Ayan, katulad na kahit sa pagtulog nila, matigas yung higaan nila. Kaya ako, na-realize ko na sobrang swerte ko pala sa buhay at hindi mo kailangan magreklamo kasi may mga bagay na meron ka tapos yung ibang tao, hinihiling pa lang nila. Kami po ay mula sa pangkat ng BEd 3B ng BPSU Dinalupihan Campus at ito ang aming dokumentaryo.